Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Napasama si Loren sa Duterte. Hindi niya man yan aminin, pero yan ang nangyari. Ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, pag-usapan natin tong tungkol kay Loren. Kasi, ano ito mga kabunyog, ano? O mga kabunyog, itong si Loren, problemadong ngayon si Loren. Grabe na ang stress niyan. Di ba? Imagine niyo ang stress niya ngayon. Totoo, pinagmamalaki niya yung anak niya. Genius daw. Economic genius. Magaling sa negosyo. Totoo naman. Bilyonaryo na eh. Bilyonaryo. Kaya lang, bilyonaryo ka naman kung may kaso kang plunder at posible ka pang makulong, anong silbi ng pagiging bilyonaryo mo? At ito din si Loren Legarda. Kahit siya naman napaka-successful niya bilang broadcast journalist. Diyan siya nakilala, diyan siya sumikat. Tapos naging senadora. Kumandidato pa yan ng vice president, hindi nga lang nanalo. Tapos ngayon nakailang termino na siya ng senador. Kaya lang anong nangyari sa kanya ngayon? Ayan. Nandyan yung posibilidad, malaking posibilidad na siya ay makasuhan ng plunder at ma-aresto at makulong. Hindi yan chismis. Hindi yan gawa-gawa lang. Malaking posibilidad yan. Sa ngayon, nasa preliminary investigation na ang kaso nilang plunder ng kanyang anak. Mga kabunyog, mga kababayan. Sinabi na yan ng ombudsman. Kaya nga, pumunta sila ng ibang bansa, kahit si Jing Paras, kaibigan nila, nagsabi na kaya yan lumabas ng bansa si Loren at saka yung anak niyang si Leandro ay dahil sa kasong plunder. Kasi no bail yan eh. Yes. We have a maxim that says flight is an admission of guilt. If he was not totally, this is a totally unrelated situation. Yes. Why all of a sudden he just decided to leave the country? And as let's assume that you're unobjective, you're not involved. Wouldn't that be considered as an admission of guilt when you leave? Because of our maxim, flight is an admission of guilt. Yeah, I agree with you. Kasi yung kaso naman sa kanya, ito minor, wala nga akong naisip kung ano ikakaso nila sa amin dito eh. Because there is no such thing as conspiracy to malign or As an aggravating lang. hindi ko lang alam kung that's why we're waiting for them. But I think baka doon sa plunder. Hindi ko alam kung natakot sila doon dahil mag-ina sila. Nung in-announce ni Boeing, yung pag-alis. yung pag-alis. To answer his question na, well, Okay. sino bang hindi matatakot dito sa gobyerno na ito papakulong ka, kagaya ni Marcoleta, kagaya ni Defensor. Wala namang kaso pero nagkukulong. Okay? So, ano ito mga kabunyog? Kaya ngayon, hindi pa malinaw kung babalik pa ba itong si Loren Legarda o hindi na eh. Nung lumabas ito ng bansa, August 2, ako ang sabi ko babalik yan kasi hindi kaya ni Loren na magtago eh. Si Ombudsman Boeing ganun din. Sabi niya, babalik yan. Pero si Ronald Llamas, sa programa naming Dos Amigos, sabi niya, hindi na babalik yun. Kasi alam niyang matutuluyan siya sa kasong plunder. At kung may kasong plunder, makukulong siya. So kaya niya bang makulong? Alin ang pipiliin niya? Magtago na lang doon sa Europa o makulong? Oo nga naman, Kaya sa ngayon, siguro naiisip na ni Loren paano siya nangyari sa kanya lahat yan nung mapunta siya sa Duterte. Nitong naging senador siya, kasama siya nila Tito Soto at saka ni Lacson, maayos naman siya eh. Kasama siya nila Mig Subiri, sila yung magkakasama eh. Sila yung magkakasama, ay bigla siyang lumipat kay Cayetano.
kasama niya sila Aimee, kasama niya sila Robin Padilla, kasama niya sila Marcoleta, sila Bato de la Rosa. O, dun siya nasira eh. O, sumama siya kay Pia. O, dun siya nasira. O, kumbaga, si Loren, na dati ay may linabas na statement si Loren. Sabi niya, hindi niya daw hahayaan na masira ang kanyang matagal na na record, malinis na record ng serbisyo publiko. Totoo 'yan. May matagal kang record ng serbisyo publiko. Pero sino ang sumira ng record mo? Ikaw din eh. Nung sumama ka sa kampo ng Duterte, ayan, ngayon nasa kampo ka ng Duterte, ayan, nasira ka na. Napasama ka na. Ha? Napasama ka na. Yan yung problema ni Loren Legarda. Ngayon, niya ba siya? Talagang maninindigan siya sa Duterte to the point na makukulong siya tulad ni Marcoleta at ni Mike Defensor at saka ni Jingo Estrada. Choice niya yan. Choice niya yan. Ano yan? Kailangan niya talagang pag-isipan yan. Mananatili ba talaga siya sa Duterte? Kasi siya eh. Ang problema kasi ni Loren, grabe ang binigay sa kanyang pabor ng Duterte. Halimbawa, yung franchise, legislative franchise ng kanyang anak, panahon ni Duterte yun. Yung mga kontrata sa Department of Energy, halos makorner ng kanyang anak ang mga kontrata, panahon ni Duterte yun. Ang secretary ng Department of Energy noon, si Cusi. Kaya nga yung kasong plunder, silang tatlo yun eh. Si Loren, si Leandro Libeste at si Cusi. Yan yung kakasuhan ng NBI ay ng Ombudsman. Dahil si Cusi bilang Department of Energy Secretary ang gumawa ng paraan para masulo ni Libeste yung mga kontrata sa DOE. Kaya yan mga kabunyog. Yun, napaboran siya ng Duterte, pero Duterte rin ang sumisira sa kanya. Kaya ngayon, kung sirang-sira ang reputasyon niya, ang pagkatao nila na mag-ina, Duterte yan. Napasama siya, si Loren, dahil sa Duterte. Mga kabunyog. So nasa kanya yan. Pwede pa naman nilang i-redeem ang sarili nila. Kaya lang, ang desisyon niya nakabase sa kanila. Mayroon pang pagkakataon para ma-redeem ang kanilang reputasyon. Nasa sa kanya yan, kay Loren Legarda. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.